Yan. Hello guys, kumusta po kayo? Ngayon, pag-usapan po natin ang tungkol sa librong ito. Alam niyo ba, nung nabasa ko ang librong ito, sabi ko sa sarili ko, wow, andito pala yung hinahanap ko. Diba? So, ang title po ng librong ito is The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Diba? So, paano ba natin pinaghahandaan ang future natin? So, hindi ko po ito iisa-isahin sa inyo, di ba? Para ma-excite kayo. By the way, ang libro po ito is available dito po sa ating IMG Financial Office, dito po sa Calapan, and sa Socorro Financial Office. So, punta lang po kayo sa ating mga financial centers and maaari po kayo magkaroon ng librong ito. So, sabi dito, dedication, diba? This book is dedicated to every person who wants to take charge of his or her future. We're committed to educating more than 30 million families by 2030. So, ito po yung campaign natin na makapag-educate ng 30 million families by 2030. And ang good news po, lampas 10 million na po ang na-educate natin. Diba? Sana maging part po kayo ng ating campaign. And introduction. Diba? Sabi dito, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. And many end up retiring without enough saving. So, hindi po pala guaranteed na kung ikaw ay isang doktor, teachers, hindi pala guaranteed na magiging maganda ang iyong retirement. Diba? So, sabi nga, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. So, wala naman po talagang tao ang nagplano para mabigo. Sino ba? Ikaw ba? Gusto mo ba pagtanda mo maging mahirap ka? Di ba wala naman? Ang tanong, paano natin ito paghahandaan? Ngayon na malakas ka pa, kumikita ka pa ng pera. Di ba? It's because they lack financial education. Ito pala yung kulang. Di ba? So, many people believe that financial education is only for the wealthy. Bakit minsan sarado ang isip ng mga tao kapag nag-share tayo ng ganito? Kasi nga, ang akala nila, ang financial education is para lang sa mayayaman, which is wrong. Mali po yun. Sabi nga, ang financial education para po yun sa lahat. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. So, ginawa na pong solusyon ang pangungutang. Diba? So, ito po yung minsan nakakalungkot na katotohanan. And some say that because they are poor, they don't need to save. Ang iniisip ng iba na palibhasa sila ay mahirap, hindi na nila kailangan mag-ipon. Kasi andyan ang government natin. Diba? And kalimitan, minsan iniisip natin ang mga anak natin. Sila mag-aalaga sa atin. So, alisin na po natin yung mindset na gano'n. Many OFW, overseas Filipino workers, work hard for years and still end up retiring poor. OFWs are heroes, di ba? Sila ang mga bayani ng ating bayan who sacrifice a lot just to be able to send money and gifts to their families back home. So, ako po ay dating OFW, kaya alam na alam ko po ito. Di ba? And in many cases, the families take for granted. So, binabaliwala ng pamilya just how hard it is for an OFW to earn the money they remit. Hindi po alam ng mga kamag-anak dito sa Pilipinas kung gaano kahirap kitain ang pera sa abroad. Siyempre, nakikita nila ang ganda-ganda ng bihis pag day off, ang dami-daming pagkain, pero sa likod po nun, hindi po alam ng mga kamag-anak na bago mag-day off is talaga po napakahirap ng trabaho. The families do not know that many OFWs send balikbayan boxes
filled with brand new clothes and shoes that they themselves do not have. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, and share. And hoping makasama ka namin dito sa IMG Community.